Ito ang galit na sigaw ng isang asawang Amerikano sa pasalubong na inuwi ng kanyang misteryo mula sa Pilipinas. Ito ay isang bagay na esensyal sa mga pagtitipon ng pamilyang Pilipino. Isang mababang lamesa na tinatawag na dulang. Matagal nang naniniwala si Michael Thompson na ang kahusayan at bilis ang siyang tama. Ngunit nang bumisita siya sa isang pamilyang Pilipino sa Maynila, isang tanawin ang dahan-dahang yumugyog sa kanyang puso. Kaya't inuwi niya ang dulang para sa kanyang pamilya, ngunit tinanggihan ito ng lahat. Gayunpaman, makalipas ang ilang araw, nang aksidenteng matuklasan ito ng kanyang anak na babae, isang hindi kapanipaniwalang pagbabago ang nagsimulang mangyari sa kanilang pamilya. Ano nga ba ang mayroon sa dulang na nagpabago sa kanila? Kapag natapos mo ang kuwentong ito, mas magnanais ka ring pahalagahan ang oras kasama ang iyong pamilya. Pakiusap, basahin ninyo hanggang sa huli, maagang Disyembre. Bumabalot ang maalinsangang hangin sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas ni Michael Thompson sa arrival gate, puno ang kanyang isipan ng mga numero ng benta at mga kontrata. Sa edad na 45, bilang isang sales manager sa isang malaking electronics company, ang business trip niya sa Maynila ay napakahalaga para sa kanyang karera. Isang joint project kasama ang isang kumpanyang Pilipino. Kung magtatagumpay ito, abot kamay na ang susunod na promosyon. Para kay Michael, ang trabaho ay paghabol sa malinaw na mga layunin at pagkakamit ng mga resulta. Ito ang patunay ng kanyang pag-iral. Magtrabaho ng mahusay, magdesisyon ng mabilis, at tiyak na maghatid ng resulta. Iyon ang paraan ng pagnenegosyo sa Amerika. At iyon din ang kanyang paniniwala. Sa totoo lang, wala siyang interes sa kultura ng Pilipinas. Nakakain na siya ng adobo. Narinig niyang maganda ang mga dalampasigan. Pero hanggang doon na lang. Ang kailangan sa negosyo ay lohika, hindi sentimiento sa kultura. Iyon ang nasa isip ni Michael. Naalala niya ang kanyang tahanan sa Chicago. Ang asawa niyang si Carol ay nagtuturo ng Ingles sa high school at gabi-gabi ay nagwawasto ng mga sanaysay ng kanyang mga estudyante. Ang anak niyang si Emily, 15, ay abala sa paghahanda para sa college entrance exams. Ang anak niyang lalaki na si Jake, 40, ay lulong sa practice ng basketball. Para kay Michael, iyon ang larawan ng isang modernong pamilya. Isang beses sa isang linggo, kung sila'y magkasabay-sabay na maghapunan, kung minsan ay hindi pa. Ngunit hindi iyon maiiwasan. Lahat sila ay nagsusumikap para sa kani-kanilang mga layunin. Iyon ang pinakamahalagang patunay. Sa lobby ng opisina sa Makati, unang nakita ni Michael ang isang lalaking nagngangalang Jose Reyes. 52 taong gulang. Isang veterano na may 20 taong karanasan bilang sales director. Maraming beses na silang nagpalitan ng email, ngunit ito ang kanilang unang pagkikita. Nginitian siya ni Jose nang may kabaitan at inabot ang kamay para sa isang handshake. Ang pakikipagkamay ay hindi kasing tikas ng istilong Amerikano. Ito ay medyo mahinahon at malambot. Nagtaka si Michael sa kanyang sarili. Sa negosyo, hindi ba't dapat mas matatag ang pakikipagkamay? Nang ihatid sila sa conference room, naghihintay doon ang halos 10 Pilipinong staff. Lahat sila ay nakasuit at maayos na nakaupo. Nang magsisimula na si Michael sa kanyang presentasyon, marahang nagsalita si Jose. Michael, magpakilala muna tayo, okay? Hahayaan kong isa-isang ipaliwanag ng aking mga kasama ang kanilang departamento at tungkulin. Bahagyang natigilan si Michael. Kailangan pa bang mag-aksaya ng oras sa pagpapakilala? Nakasulat naman sa mga dokumento ang posisyon ng lahat. Hindi ba't mas mabuting dumiretso na sa usapan? Ngunit, ang mga Pilipinong staff ay magalang na isa-isang nagpakilala ng kanilang pangalan at tungkulin. Tumagal ito ng halos 20 minuto. Sa isip ni Michael, lumalago ang kanyang pagkainip. Mauubos nito ang buong umaga. Kahit nagsimula na ang negosasyon, nagpatuloy ang pagtataka ni Michael kapag nagbigay siya ng mungkahi.
Ang sagot ng panig ng Pilipino ay pag-aaralan namin. Kapag humihingi siya ng agarang desisyon, ang sagot ay palaging kakausapin ko ang aking superior o kailangan naming pag-usapan sa loob ng kumpanya. Bakit napakabagal magdesisyon? Bakit kailangan ng paulit-ulit na kumpirmasyon? Para kay Michael, ito ay walang saysay. Sa Amerika, magdedesisyon ka agad at susulong sa susunod na hakbang. Iyon ang mahusay na pagnenegosyo. Nang matapos ang unang araw ng pulong, sa sasakyan pabalik sa hotel, nagtanong si Michael kay Jose, Mr. Reyes, bakit po ba napakatagal ng proseso ng pagnenegosyo dito sa Pilipinas? Mahinahon nang umiti si Jose. Michael, hindi kami naniniwala na ang pagmamadali sa pagdedesisyon ay laging nagbubunga ng maganda. Mas gusto naming pag-isipang mabuti para lahat ay sumang-ayon bago kami sumulong. Sa ganitong paraan, mas kaunti ang problemang lumalabas sa huli. Hindi kumbinsido si Michael. Hindi ba't iyon ay kawalan lamang ng kahusayan? Ngunit nasa bansa siya ng iba. Hindi siya maaaring magreklamo. Ikalawang araw, ikatlong araw, nagpatuloy ang negosasyon. Dahan-dahang nasasanay si Michael sa takbo ng mga Pilipino, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala pa rin siyang mas nakahihigit ang paraang Amerikano. Kahusayan, bilis, resulta, iyon ang pundasyon ng negosyo para sa kanya. Sa hapon ng ikatlong araw, pagkatapos ng pulong, nilapitan siya ni Jose. Michael, kung okay lang sa iyo, gusto ka sanang imbitahan sa aming bahay para sa hapunan ngayong gabi. Naghanda ang aking may bahay ng pagkain at naghihintay sa atin. Nag-alinlangan sandali si Michael. Sa totoo lang, pagod na siya. Gusto niyang magpahinga ng maayos sa hotel. Ngunit nang makita niya ang mainit ng ngiti ni Jose, hindi niya ito matanggihan. Salamat po. Ikinagagalak kong sumama. Iyon ang simula ng gabing magpapabago sa buhay ni Michael. Ang bahay ni Jose ay nasa isang tahimik na residential area sa labas ng sentro ng Maynila. Mga 15 minutong lakad mula sa istasyon, ang mga ilaw poste ay marahang nagbibigay liwanag sa daan. Naisip ni Michael na kakaibang tahimik ang mga residential area sa Pilipinas. Kung sa suburbs ng Amerika, mas maraming ingay ng sasakyan at boses ng mga tao. Sa harap ng pinto, nagsimulang maghubad ng sapatos si Jose. Ginaya rin siya ni Michael. Pagpasok sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng bagong linis na sahig. Tuloy ka, sabi ni Jose. Inakay siya nito sa sala at doon ay isang di pamilyar na tanawin ang bumungad sa kanya. Sa gitna ng sahig ay may isang mababang lamesang gawa sa kahoy, nakapatong sa isang malaking banig. Sa paligid ng lamesa ay may mga unan na pang-upo. Ano po ito? Tanong ni Michael. Masayang sumagot si Jose. Ito ay isang dulang. Napakahalaga nito sa mga pagtitipon ng pamilyang Pilipino. Halika, maupo ka, dulang. Unang beses narinig ni Michael ang salitang iyon. Ang itsura nito ay isang mababang lamesa. Kagamitan ba ito para sa pagtitipon? Sa Amerika, mayroon silang central heating at matataas na dining table. Isang mahusay na sistema. Kung ikukumpara, ang dulang ay tila napaka-primitibo. Ngunit hindi niya maaaring tanggihan ang alok ni Jose. Umupo si Michael sa isang unan at maingat na inayos ang kanyang mga binti sa ilalim ng dulang. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi dahil sa init, kundi sa kakaibang pakiramdam ng pagiging malapit sa sahig, ng pagiging grounded. Kumusta, Michael? Nakangiting tanong ni Jose. Tapat na sumagot si Michael. Kakaiba po ito. Ngunit bakit hindi na lang kayo gumamit ng mataas na lamesa at upuan? Hindi po ba mas mahusay iyon? Dahan-dahang umiling si Jose. Michael, dito sa Pilipinas, ang pagkain ay hindi lamang para mabusog. Ito ay isang dahilan para magsama-sama,
Hindi pa lubos na nauunawaan ni Michael ang kahulugan ng mga salitang iyon. Isang dahilan para magsama-sama? Hindi ba't ang hapagkainan ay para lamang sa pagkain? Ngunit, bago pa man siya makapagtanong, nagsimula na ang hapunan. Maya-maya, ang asawa ni Jose na si Maria ay nagdala ng mga pagkain mula sa kusina. Nasa 50 anyos siguro, na may malambot na ngiti. Magalang siyang yumuko kay Michael. Welcome po. Maraming salamat sa pagdating mula sa malayo. Sunod-sunod na inilatag ang mga pagkain sa ibabaw ng dulang na may sapin na dahon ng saging. Isang palayok ng umuusok na sinigang. Mga maliliit na mangkok ng adobo, inihaw na isda, at syempre, kanin. Kitang-kita na lahat ay masinsinang inihanda. Lumabas din ang kanilang anak na babae, si Ana. Isang 20 taong gulang na college student. Sa isang masayang ngiti, binati niya si Michael sa Ingles. Hello, Mr. Thompson. Naikwento na po kayo sa akin ni Papa. Nagulat si Michael. Sa Amerika, bihira para sa isang teenager na sumabay sa hapunan kasama ang business associate ng kanyang magulang. Bawat isa ay inuuna ang kanilang sariling schedule. Ngunit sa bahay na ito, tila natural na magkasama ang buong pamilya sa hapagkainan. Nang magsimula ang pagkain, lalo pang nagulat si Michael. Walang tumitingin sa kanilang smartphone. Walang cellphone na nakalagay sa lamesa. Hindi rin bukas ang telebisyon. Tanging ang pamilya na magkakaharap, nag-uusap habang kumakain. Naalala niya ang kanyang tahanan sa Chicago. Kahit sa mga bihirang pagkakataon na sabay-sabay silang kumain, si Emily ay tumitingin sa kanyang phone. Si Jake ay nagkukuwento tungkol sa laro. At si Carol ay nag-aalala tungkol sa kanyang klase kinabukasan. Maging si Michael mismo ay madalas tumingin sa kanyang email habang kumakain. Ngunit dito, lahat ay nakatuon sa kasalukuyang sandali. Mr. Thompson, ano po ang trabaho ninyo sa Amerika? Nagsimulang magkwento si Michael tungkol sa kanyang trabaho. Pagbebenta ng electronics, negosasyo ng kontrata, pamamahala ng mga numero. Si Jose ay taimtim na nakikinig. Mahirap na trabaho iyan. Hindi ba sila nalulungkot sa inyo? Sa tanong na iyon, bahagyang natigilan si Michael. Madalas po akong wala, pero ang asawa ko ay may trabaho rin. At ang mga anak ko ay abala sa kani-kanilang mga gawain, kaya't pinapahalagahan ng bawat isa ang kanilang sariling oras. Nagtatakang nagtanong si Ana. Hindi po ba kayo sabay-sabay na naghahapunan? Siguro, minsan, sa isang linggo. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, unang beses na naramdaman ni Michael na tila may lungkot doon. Ngunit mabilis siyang umiling. Iyon ang larawan ng isang modernong pamilya. Isang tanda na lahat sila ay independent, ngumiti si Maria. Kami rin naman ay abala. Pero sikap naming magsabay-sabay sa hapunan hanggat maaari. Bakit po? Tanong ni Michael. Sumagot si Jose. Madaling magkawatak-watak ang pamilya, Michael. Pero ang paghahanap ng dahilan para magkasama, iyon ang mahirap. Ang dulang. Binibigyan kami nito ng dahilan. Tumingin si Michael sa dulang. Totoo. Ang pag-upo sa sahig ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng pagiging konektado. At ayaw mong umalis dito. Ngunit tila mayroon pang iba. Sinimulan ng ihain ang sinigang. Inilagay sa gitna ng lamesa ang palayok. Si Maria ang nagsasandok para sa lahat. Baboy, kangkong, sitaw, gabi. Ang singaw mula sa sabaw ay tumatama sa kanyang mukha, mainit at mabango. Mr. Thompson, tikman ninyo ito. Ang isinubo niyang sabaw na inabot ni Ana ay may banayad na lasa ng asim at linamnam. Simple, ngunit malalim ang lasa. Masarap po, syempre. Pinakamasarap ang sinigang ni Mama, masayang sabi ni Ana. Nahihiyang ngumiti si Maria. Habang kumakain, napagtanto ni Michael. Walang espesyal na patakaran ang pamilyang ito. Ngunit tiyak na mayroon silang kakaiba. Isang bagay na hindi nakikita, ngunit tiyak na naroroon. Isang uri ng koneksyon. May mga anak din po kayo, hindi ba, Mr. Thompson?
Tanong ni Maria. Opo, isang 17 taong gulang na babae at isang 18 taong gulang na lalaki. Nasa mahirap na edad sila. Mahirap? O siguro, hindi na lang kami gaanong nag-uusap kamakailan. Abala ang anak kong babae sa pag-aaral at ang anak kong lalaki ay abala sa sports. Tumango si Jose. Si Ana rin ay naging abala mula nang magkolehiyo. Ngunit kapag may dulang, kakaibang dumarami ang oras na ginugugol niya sa bahay. Tumatawang sumabat si Ana. Kasi po kapag naupo na ako dito, ang hirap ng tumayo. Mamamalayan ko na lang. Ilang oras na pala kaming nagkukuwentuhan ni na mama at papa. Kahit habang gumagawa ng assignment, parang magkakasama pa rin kami. Nagulat si Michael. Isang 22 taong gulang na hindi naiinis na makasama ang kanyang mga magulang ng ilang oras. Sa Amerika, ang mga kaedad niya ay gugustuhing lumayo sa kanilang mga magulang hanggat maaari. Ganoon ba talaga kaakit ang dulang? Malumanay na sumagot si Maria. Ang dulang kasi, may mahika itong pumipigil sa mga tao. Dahil komportable, walang gustong umalis. Kaya't natural na umuusbong ang kuwentuhan. Kahit tapos na ang hapunan, walang sinuman ang nag-abalang umalis sa dulang. Nagligpit ng pinagkainan si Maria, ngunit bumalik din agad at nagsimulang maggansilyo. Si Jose ay nagbuklat ng diaryo. Si Ana ay nagbukas ng kanyang textbook at nagsimulang gumawa ng takdang aralin. Maging si Michael, sa hindi malamang dahilan, ay ayaw ding umalis sa dulang. Ang pakiramdam ng pagiging malapit sa isa't isa ay tila nagpapagaan hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Nang tingnan niya ang relo, 2 oras na pala ang nakalipas. Ngunit walang nagsasabing oras na. Tahimik lang silang gumagawa ng kani-kanilang mga bagay habang magkakasama sa iisang espasyo. Walang malalim na usapan. Nagkomento lang si Jose tungkol sa isang artikulo sa diaryo. Nagtanong si Ana sa kanyang ama tungkol sa isang hindi niya maintindihan sa kanyang aralin. Ipinakita ni Maria ang kanyang ginagansilyo. Iyon lang, ngunit tiyak na may mainit na hangin na dumadaloy sa pagitan nila. Biglang naisip ni Michael ang kanyang tahanan sa Chicago. Maluwag ang sala, komportable ang sofa, at pinapainit ng central heating ang buong silid ng pantay. Ngunit ang pamilya ay hiwa-hiwalay. Si Emily ay nag-aaral sa kanyang kuwarto. Nakasara ang pinto, mag-isang nakaharap sa mga libro. Si Jake ay naglalaro sa basement, naka-headphone, tutok sa screen. Si Carol ay nagwawasto sa dining table. Hawak ang pulang panulat, binabasa ang mga sanaysay ng mga estudyante. Si Michael mismo ay nasa kanyang study, tumitingin sa email, kinukumpirma ang schedule para bukas. Kahit nasa iisang bahay, lahat sila ay magkakahiwalay. Nasa ilalim ng iisang bubong, ngunit ang kanilang mga puso ay nasa magkakaibang lugar. Kailan pa sila naging ganito? Noong maliit pa si Emily, binabasahan niya ito ng libro. Nang isilang si Jake, sabay nilang pinapatahan ni Carol ang umiiyak na sanggol sa gabi, sabay na tumatawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, inuna ng pamilya ang pagkilos ng mahusay. Bawat isa ay sumusulong sa kani-kanilang mga layunin, magkakahiwalay. Akala ni Michael, iyon ang paglago, iyon ang kalayaan. Michael, may problema ba? Ang boses ni Jose ang nagpabalik kay Michael sa kasalukuyan. Wala po. Naisip ko lang na mahalaga pala ang mga ganitong oras. Malumanay nang ngumiti si Jose. Kaming mga Pilipino, hindi ang kahusayan ang pinapahalagahan namin, kundi ang oras na magkakasama. Kaysa magdesisyon ng mabilis, mas mahalaga ang mag-usap hanggang lahat ay sumang-ayon. Kaysa magsumikap mag-isa, mas mahalaga ang magtulungan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Michael. Naalala niya ang kilos ng mga Pilipinong staff sa pulong. Ang hindi pagdedesisyon agad ay hindi dahil sa pagiging urong-sulong, siguro'y dahil gusto nilang mag-usap hanggang lahat ay sumang-ayon. Ang paulit-ulit na kumpirmasyon
ay hindi dahil sa kawalan ng kahusayan. Siguro'y dahil gusto nilang tiyakin na walang maiiwan. Nagsimulang maramdaman ni Michael na baka siya ang nagkamali, hindi lang kahusayan at bilis ang mahalaga. Mayroong mas mahalaga pa roon. Ang init ng samahan sa paligid ng dulang ay dahan-dahang nagpapalambot sa puso ni Michael. Gabi na nang umalis si Michael sa bahay ng mga Reyes. Habang isinusuot ang kanyang sapatos sa labas, nagtanong siya kay Jose, Mr. Reyes, mabibili ba ito sa Amerika? Bahagyang nagulat si Jose. Oo naman, may mga tindahan na ngayon na nagpapadala sa ibang bansa. Pero mayroon naman kayong matataas na dining table sa bansa ninyo, hindi ba? Opo, mayroon. Nag-isip si Michael ng tamang salita. Hindi pala ito isang simpleng muebles. Ito ay isang aparato na nagtitipon ng pamilya. Dahan-dahang ngumiti si Jose. Tama. Nagsisimula mo nang maintindihan. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, agad na binuksan ni Michael ang kanyang laptop. Naghanap siya sa mga website ng mga Pilipinong gumagawa ng muebles. Dulang. Maraming iba't ibang uri. Nang tingnan niya ang presyo, hindi ito gaanong kamahalan. May mga sukat din na kasya sa isang bahay sa Amerika. Inilagay ni Michael ang impormasyon ng kanyang credit card, ang delivery address, ang kanyang tahanan sa Chicago. Kung maiuuwi niya ito, maibabalik niya ang oras kasama ang kanyang pamilya. Kumbinsido siya roon. Kinabukasan, sa pagitan ng mga negosasyon, dumaan si Michael sa isang tindahan ng muebles sa Maynila. Gusto niyang makita mismo at sukatin ito. Mabait na ipinaliwanag ng tindera. Ito po ang pinakabagong modelo. Gawa sa matibay na nara. Pumili si Michael ng isang malaking dulang. Kasya ang 4 na miyembro ng pamilya. Binili niya ito kaagad at ipinadala sa hotel. Mabigat na bagahe ito, ngunit sulit ang halaga. Iyon ang pinaniniwalaan ni Michael. Sa huling gabi niya sa Pilipinas, muli siyang inanyayahan ni Jose sa hapunan. Muli, 1 oras na magkasama ang pamilya sa paligid ng dulang. Sa pagkakataong ito, medyo nauunawaan na ni Michael ang kahulugan ng init ng kanilang pagsasama. Michael, nabalitaan kong bumili ka raw ng dulang. Nakangiting sabi ni Jose. Opo, para sa aking pamilya, tiyak na isang magandang oras ang naghihintay sa inyo. Masayang tumango si Maria, pero tandaan mo Michael, seryosong pagpapatuloy ni Jose, ang dulang ay isang kasangkapan lamang. Ang mahalaga ay kung paano mo ito gagamitin. Ang paglikha ng isang kapaligiran kung saan gustong magtipon ng pamilya, tumango si Michael. Ang paglalagay ng dulang ay hindi automatikong magtitipon sa pamilya. Ngunit ito ay maaaring maging isang simula at kailangan niyang magbago. Sa araw ng kanyang pag-uwi, sa Naya, bitbit ni Michael ang isang malaking kahon ng dulang. Ang iba niyang gamit ay ipinadala niya sa courier, ngunit ang dulang ay gusto niyang personal na dalhin. Sa loob ng eroplano, patuloy na nag-isip si Michael. Naiisip niya ang mukha ng kanyang pamilya, ang gulat sa mukha ni Carol, ang pagtataka ni Emily, ang pagiging mausisa ni Jake. Ngunit ayos lang. Kung mayroon nito, tiyak na magbabago ang lahat. Iyon ang pinaniniwalaan ni Michael. Nang lumapag siya sa O'Hare International Airport sa Chicago, naramdaman niya ang lamig ng kanyang bayan. Isang tuyo at tumatagos na lamig, iba sa Pilipinas. Sumakay siya ng taxi papunta sa kanilang bahay sa suburbs. Ang tanawin mula sa bintana ng sasakyan ay ibang-iba sa Pilipinas. Malalapad na kalsada, malalaking billboard, pila ng mga sasakyan, lahat ay puno ng bilis. Ngunit sa puso ni Michael, nakatatak ang larawan ng tahimik na sala ng pamilya Reyes. Pagdating sa bahay, bumukas ang pinto. Sinalubong siya ni Carol. Welcome back? Pagod ka siguro? Pagkatapos ng maikling bati, bumalik agad si Carol sa kusina. Nasa kalagitnaan siya ng paghahanda ng hapunan. Sa sala, si Emily ay nakaupo sa sofa, hawak ang smartphone, at mula sa basement,
Naririnig ang tunog ng laro ni Jake, ang karaniwang tanawin. Ngunit para kay Michael ngayon, mayroon siyang nararamdamang kulang. Hey everyone! May espesyal akong pasalubong! Nang sumigaw si Michael, nagtipon ang pamilya. Nakita nila ang malaking karton na kahon sa may pinto at nagningning ang kanilang mga mata. Ano yan? Bagong game console? Puno ng pag-asa. Natanong ni Jake. O baka isang designer bag? Interesado ring sabi ni Emily. Binuksan ni Michael ang kahon. Ang lumabas ay isang mababang lamesa na gawa sa kahoy. Ang ekspresyon ng pamilya ay nagbago mula sa pag-asa patungo sa pagkadismaya. Ano yan? Nakakunot noong tanong ni Emily. Ito ay isang dulang sa Pilipinas. Dito nagtitipon ang pamilya tuwing saan natin ilalagay ang kakaibang bagay na yan. Putol ni Carol. Nagulat si Michael at napatingin sa kanyang asawa. Bihirang magsalita si Carol sa ganoong katigas na tono. Tingnan mo nga yan. Isang mababang lamesa? Mayroon tayong maayos na dining table. Hindi natin kailangan ng ganito. At saka, lumingon-lingon si Carol sa sala. Hindi ito babagay sa ating interior. Anong gagawin mo rito? Tumawa ng mapanlait si Jake. Walang sense. Mas maganda kung buong kwarto na lang ang komportable. At saka, masyadong mababa at mahirap gamitin. Umiling din si Emily. Dad, wala tayong kultura ng pag-upo sa sahig. Mayroon tayong mga upuan at lamesa. Hindi makapagsalita si Michael. Ang init ng pagsasamang naramdaman niya sa bahay ng mga Reyes. Ang kapaligiran, kung saan natural na nagtitipon ang pamilya, sinubukan niyang ipaliwanag iyon, ngunit walang salitang lumalabas. Sa harap ng malamig na tingin ng kanyang pamilya, maging ang kanyang sariling mga ideya ay tila nagiging malabo. Ito kasi, hindi lang ito basta muebles. Sa Pilipinas, di ba? Malamig na sabi ni Carol. Nasa Amerika tayo. Mayroon tayong sariling paraan. Hindi natin kailangang gayahin ang mga Pilipino. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Michael. Sa ngayon, ilalagay ko muna ito sa basement. Nakaharang lang ang pinal na salita ni Carol na hindi na kayang tutulan ni Michael. Si Jake at Emily ay mabigat na binuhat ang dulang papunta sa basement. Nang gabing iyon, mag-isang bumaba si Michael sa basement. Ang dulang ay inilagay sa isang sulok ng silid, tila isang bagay na nakakagambala, ngunit ayaw niyang sumuko. Naghanap si Michael ng saksakan, ngunit naalala niyang wala itong kuryente. Sa ibabaw ng lamesa, naglagay siya ng isang mangkok ng mangga gaya ng nakita niya sa mga Reyes. Kahit walang pumunta, kahit man lang ihanda ito. Sa isiping iyon, umalis si Michael sa basement. Lumipas ang ilang araw. Ang buhay ng pamilya ay tulad ng dati. Abala sa umaga, bawat isa ay gumigising sa iba't ibang oras, kumakain ng mag-isa, at umaalis ng bahay ng mag-isa. Ganon din sa gabi. Iba-iba ang oras ng pag-uwi. Madalas ay kanya-kanyang kain. Kahit sa weekend, bihira na silang magkasama-sama. Bumalik sa trabaho si Michael, ngunit hindi mapanatag ang kanyang isip. Kahit nakatingin sa kontrata, hindi maalis sa kanyang isip ang mga salita ni Jose. Sa Pilipinas, ang pagkain ay hindi lamang para mabusog, ito ay isang dahilan para magsama-sama. At ang mga salita ni Maria, ang dulang kasi, may mahika itong pumipigil sa mga tao. Ngunit tila hindi gumagana ang mahikang iyon sa bahay na ito. Isang gabi, si Emily, na naghahanda para sa college entrance exams, ay nag-aaral sa sofa sa sala. Ngunit si Jake ay nagsimulang maglaro ng online games kasama ang mga kaibigan. Sumisigaw habang naglalaro. Jake, tumahimik ka nga. Hindi ako makapag-concentrate. May sarili rin akong oras. Nagsimula ang pagtatalo ng magkapatid. Sinubukan silang awatin ni Carol, ngunit pareho silang hindi nagpapatalo. Nagalit si Emily, kinuha ang kanyang mga libro, at bumaba sa basement.
Bahala na. Mag-aaral ako sa isang tahimik na lugar. Ang basement ay medyo madilim at malamig, hindi gaanong abot ng central heating. Naghanap si Emily ng upuan, ngunit walang magamit. Doon niya napansin ang dulang na nakatambak sa sulok. Siguro po pwede na to pansamantala. Nag-aalangan siyang lumapit at umupo sa isang unan. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang pantalon at maingat na inayos ang kanyang mga paa. Ha? Sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ni Emily. Hindi init, kundi isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Iba ito sa pakiramdam ng pag-upo sa mataas na upuan. Isang pakiramdam ng pagiging kalmado at nakakonekta. Ang komportable pala nito. Bulong ni Emily sa sarili. Inilatag niya ang kanyang mga libro sa malawak na ibabaw ng dulang. Kakaiba, ngunit mas madali siyang nakapag-concentrate kaysa dati. Ang pakiramdam ng pagiging malapit sa sahig ay nag-relax sa kanyang tensyonadong katawan. Ang bigat sa kanyang mga balikat dahil sa pressure ng exam ay natural na nawala. 1 oras, 2 oras, lumipas ang panahon. Nang mamalayan niya, nakasandal na si Emily sa dulang at nakatulog. Nakabukas pa ang kanyang libro. Mahimbing ang kanyang paghinga. Kinabukasan, si Carol, na bumaba sa basement para kumuha ng labahin, ay natagpuan ang kanyang anak na natutulog doon. Emily, gising. Magkakasipon ka dyan. Habang nilalapitan, napansin ni Carol ang ekspresyon ng kanyang anak. Dahil sa stress sa exam, laging matigas ang ekspresyon ni Emily. Nakakunot ang noo. Tila laging may hinahabol. Isang payapa at kontentong ekspresyon. Dahil ba dito? Tinitigan ni Carol ang dulang ng may pagtataka. Isang simpleng mababang lamesa. May kapangyarihan ba itong mag-relax sa kanyang anak? Mom? Nagising si Emily. Sorry. Nakatulog ako habang nag-aaral. Okay lang. Pero itong dulang, komportable ka ba talaga rito? Tumango si Emily. Oo. Nakakakalma. Parang nakakapanatag. Nag-alinlangan sandali si Carol. Ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Pwedeng subukan? Siyempre. Inalok ni Emily ang isang unan. Maingat na umupo si Carol sa harap ng dulang. At dahan-dahan niyang naramdaman. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Carol. Hindi ito isang ordinaryong muebles. Ang pakiramdam ng pagiging malapit sa lupa ay kakaibang nagpapakalma sa isip, payapa, banayad, at tila may pamilyar na pakiramdam. Totoo nga, ang sarap sa pakiramdam. Sabi ni Carol na may pagkamangha bilang isang guro. Abala ang kanyang araw-araw. Pagwawasto, paghahanda ng leksyon, pakikipag-usap sa mga magulang. Laging may hinahabol, ngunit habang nakaupo rito, tila bumabagal ang takbo ng oras. Mom? Gusto mo ng mangga? Inabot ni Emily ang isang hiwa ng mangga. Tinanggap ito ni Carol. Maging ang simpleng kilos na iyon ay naging kaaya-aya. Magkatabing naupo ang mag-ina sa dulang, tahimik ng ilang sandali. Ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay isang komportableng katahimikan. Emily, bulong ni Carol. Matagal na pala tayong hindi nag-uusap ng ganito. Oo nga po. Mahirap ba ang pag-aaral? Mahirap. Pero, kinakaya ko po. Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo, ha? Salamat, Ma'am. Isang maikling usapan. Ngunit parang matagal na panahon na silang hindi nagkausap bilang mag-ina. Nang weekend na iyon, isang kakaibang tanawin ang nabuo sa pamilya Thompson. Lahat sila ay nakapalibot sa dulang sa basement. Dala ni Jake ang kanyang game console, si Emily ay gumagawa ng assignment, si Carol ay naggagansilyo, at si Michael ay nagbabasa ng diaryo. Tahimik lang na gumagawa ng kani-kanilang mga bagay, ngunit tiyak na mayroong pagkakaisa. Hey! Napansin niyo ba? Sabi ni Carol habang tinitingnan ng relo.
3 oras na pala tayong nandito, tumawa si Emily. Pero walang gustong umalis, 'di ba? Lahat sila ay tumango at bumalik sa kani-kanilang gawain. Maya-maya, dahan-dahang nagsalita si Michael. Sa Pilipinas, inimbitahan ako sa bahay ng isang kasamahan na si Mr. Reyes. Tumingin ang pamilya. Doon ko unang nakita ang dulang. Sa una, akala ko kakaiba. Bakit hindi na lang gumamit ng mataas na lamesa? Akala ko hindi praktikal. Ako rin. Ganoon din ang naisip ko noong una, pag-amin ni Carol. Pero nakita ko ang pamilya ni Mr. Reyes na nakapalibot sa dulang. Ang ama ay nagbabasa ng diaryo, ang ina ay may ginagawa, ang anak ay nag-aaral. Katulad natin. Gaya natin ngayon? Tanong ni Emily. Oo, pero ang pagkakaiba ay talagang ramdam mong magkakasama sila, sabi ni Mr. Reyes. Huminto sandali si Michael. Ang mga Pilipino daw, hindi ang kahusayan ang pinapahalagahan, kundi ang oras na magkakasama. Kumuha ng mangga si Jake. Dad, ito rin ba? Sa Pilipinas mo natutunan? Ang pagkain ng mangga habang nagkukuwentuhan ay karaniwan sa kanila. Ang amoy ng mangga ay kumalat sa basement. Isinubo ni Jake ang isang piraso. Alam mo, ang sarap ng ganito. Ewan ko kung bakit pero parang pamilya talaga ang pakiramdam. Sa mga salitang iyon, namasa ang mga mata ni Carol. Kailan pa sila huling gumugol ng oras na magkakasama? Kailan pa sila nagsimulang magkawatak-watak? Sorry ha. Sa mga masasamang sinabi ko noong una, tumingin si Carol kay Michael. Ang inuwi mo pala ay hindi isang dulang, kundi oras para sa pamilya. Ngumiti si Michael. Ako rin. Akala ko noong una ay isang muebles lang ito. Pero hindi pala. Ito ay isang aparato na nagtitipon ng mga tao. Hinaplos ni Emily ang ibabaw ng dulang. Ganito pala ginugugol ng mga Pilipino ang kanilang oras. Tama. Hindi nila iniiwasan ang problema. Ginagamit nila ang mga pagkakataon para magsama-sama. Nagtatakang nagtanong si Jake, pero bakit walang ganito sa Amerika? Kung ganito pala kaganda, nag-isip sandali si Michael. Siguro, masyado nating hinabol ang kahusayan. Mas mahusay na magkaroon ng central heating. Mas mahusay na bawat isa ay may sariling kuwarto. At sa ganoong paraan, hindi natin namalayan na nagkahiwa-hiwalay na pala tayo. Tumango si Carol. Lahat tayo ay abala at laging iniisip ang mahusay na paraan ng pagkilos. Pero, naging masaya ba talaga tayo? Sa sinabi ni Emily. Natahimik ang lahat. Totoo, naging mahusay sila. Ginamit ng bawat isa ang kanilang oras ng husto, sumusulong sa kani-kanilang mga layunin. Ngunit may kulang. Oras bilang isang pamilya. Oras na magkasama lang, kahit walang espesyal na usapan, ang pagbabahagi ng iisang espasyo. Dad, salamat, mahinang sabi ni Emily. Salamat. Sa pag-uwi nito, uminit ang dibdib ni Michael. Naalala niya ang reaksyon ng pamilya noong binili niya ang dulang. Nadismaya siya noon, ngunit ngayon, lahat sila ay nakapalibot sa dulang, tumatawa ng bukal sa puso. Mabuti na lang at pumunta ako sa Pilipinas. Buong pusong naisip ni Michael. Mula noon, dahan-dahang nagbago ang buhay ng pamilya Thompson. Hindi ito isang malaking pagbabago. Abala pa rin sila sa umaga. Bawat isa ay may sariling ginagawa. Ngunit pagsapit ng hapon, kusa na silang bumababa sa basement. Pag-uwi ni Emily mula sa eskwela, didiretso siya sa dulang. Doon siya gagawa ng assignment at mamamalayan niyang katabi na niya si Carol na nagwawasto. Maging si Jake, kung maglalaro, sa basement na nakaupo sa dulang. Si Michael din, pag-uwi, dala ang diaryo at bababa sa basement. Ang hapunan sa weekend ay kusa na ring ginagawa sa basement. Magdadala ng pagkain si Carol at lahat sila ay kakain sa paligid ng dulang. Napansin niyo ba? Sabi ni Carol isang araw. Araw-araw na tayong
nagkikita-kita. Totoo nga, dati. Maswerte na kung magkita sila isang beses sa isang linggo. Ngunit ngayon, araw-araw silang nagkikita. Sa dulang, pero ang nakapagtataka, pagpapatuloy ni Emily. Walang nagsasabing, magtipon tayo sa dulang, pero kusa tayong napupunta dito. Naalala ni Michael ang mga salita ni Jose. Ang dulang ay may mahikang pumipigil sa mga tao. Totoo nga, kapag naupo ka na, komportable at ayaw mo nang umalis. At hindi mo namamalayan. Nagtipon na ang pamilya, huling bahagi na ng Disyembre, at malapit na ang Pasko. Sa Pasko, imbitahan natin ang mga kamag-anak, mungkahi ni Carol. Ang mga magulang ni Michael, ang kapatid niyang si Susan, at ang pamilya nito, halos 10 tao. Masyado kayang masikip sa basement? Okay lang yan. Sa paligid ng dulang, kasya tayong lahat, may kumpiyansang sabi ni Emily. Umaga ng Pasko, masaya ang bahay ng mga Thompson. Sunod-sunod na dumating ang mga kamag-anak. Ang ama ni Michael, na si Robert, 75, at ang ina niyang si Margaret, 72. Ang kapatid niyang si Susan, 40, kasama ang asawang si David at 2 anak. Pagkatapos magpalitan ng regalo sa sala, sabi ni Susan, "Narinig ko may kakaiba raw na lamesa sa basement. Pwede naming makita?" Nagningning ang mga mata ni Emily. Siyempre, pero hindi. Yun kakaiba. Isa yung magic table. Magic? Tumawa si Susan. Oo, totoo. Ipapakita ko sa inyo. Nang dalhin sa basement, nagtaka sa una ang mga kamag-anak. Isang mababang lamesa sa sahig. Ito ba ang dulang? Mausisang tiningnan ni Robert. Galing pa yan ng Pilipinas, Dad. Paliwanag ni Michael. Subukan ninyo. Unang umupo si Margaret. Maingat siyang umupo at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Wow! Ito, kumusta Grandma? Tanong ni Jake. Napakakomportable. Isang kakaibang ginhawa. Nang marinig iyon, sunod-sunod na ring umupo ang ibang kamag-anak. Ang mga anak ni Susan, si David at si Robert. Wow! Bulalas ni Robert. Ang ganda nito! Parang nasa harap ka ng fireplace, pero mas intimate. Tama po, masayang sabi ni Emily. Ang fireplace ay tinitingnan lang, pero ang dulang, kasama ka. Lahat tayo, pare-pareho ang nararamdaman. Uminit ang puso ni Michael sa mga salita ng kanyang anak. Nauunawaan na niya ang esensya ng dulang. At ang makita siyang ipinagmamalaking ipinapaliwanag ito ay nakakataba ng puso. Nang mapalibutan ng lahat ng kamag-anak, ang dulang na puno ng tawanan ang basement. Nagdala si Carol ng mga inumin at merienda at humangang sinabi ni Susan, "Ang galing nito, natural na nagtitipon ang lahat." Iyon ang mahika ng dulang, ngiti ni Carol. Noong una, tutol ako. Akala ko kakaibang muwebles lang galing Pilipinas. Pero ngayon, hindi ko na maisip ang buhay nang wala ito. Nagtanong si Margaret, Michael, bakit mo naisip ang iuwi ito mula sa Pilipinas? Nag-isip sandali si Michael. At mahinahon siyang nagsalita. Naanyayahan ako sa bahay ng isang kasamahan sa Pilipinas. Doon ko unang nakita ang dulang. Sa una, hindi ko naintindihan. Akala ko hindi praktikal. Tahimik na nakikinig ang mga kamag-anak, pero nang makita ko ang pamilya nila, napagtanto ko. Hindi nila hinahabol ang kahusayan. Pinapahalagahan nila ang oras na magkakasama. Tumingin si Michael kay Carol. Nawala na pala sa atin ang oras para sa pamilya. Lahat tayo ay abala. Laging iniisip ang mahusay na paraan ng pagkilos. Pero nawala sa paningin natin ang tunay na mahalaga. At ano iyon? Tanong ni Robert. Ang simpleng pagsasama-sama. Kahit walang espesyal na usapan, hindi kailangang may gawing espesyal. Ang magkasama lang sa iisang espasyo, nararamdaman ang parehong init ng samahan at sabay na ginugugol ang oras. Habang nagbabalat ng mangga, sabi ni Emily,
Noong una, pinagtawanan ko ang pasalubong ni Dad. Pero nang subukan ko ang dulang, naintindihan ko, hindi ito muebles. Ito ay nagdudugtong sa pamilya. Tumango rin si Jake. Kahit naglalaro ako, kapag nandito ako, hindi ko nararamdamang mag-isa ako. Ramdam kong kasama ko ang pamilya ko. Humangang sinabi ni Susan, "Ang ganda, parang gusto na rin namin. Pwede kayong mag-order mula sa Pilipinas." Sabi ni Carol. Pero ang mahalaga ay hindi ang dulang. Ang mahalaga ay ang pagnanais na magtipon. Nagpatuloy si Michael. Itinuro sa akin ng mga Pilipino, ang yaman ay wala sa material na bagay, kundi sa oras na pinagsasaluhan. Malalim na tumango si Robert. Tama ka. Noong bata pa ako, nagtitipon kami sa paligid ng fireplace. Walang TV. Pinapanood lang namin ang apoy habang nagkukuwentuhan. Ngunit nawala ang mga ganoong oras. Pero Grandpa, nandito naman tayo ngayon. Ngiti ni Emily. Oo nga, itong dulang na ito ang muling nagtipon sa ating lahat. Ang Christmas dinner ay ginanap sa paligid ng dulang. Inilatag ang mga pagkain sa lamesa at lahat ay naghahati-hati. Naging abala ba? Hindi. Walang nakaramdam noon. Sa halip, ang paghahati-hati ng pagkain ay lumikha ng natural na komunikasyon. Masarap ito oh. Pahingi nga niyan. Heto oh, ang mga simpleng palitan ng salita ay lumikha ng mainit na kapaligiran. Pagkatapos kumain, walang gustong umalis sa dulang. Nagsimulang magbaraha ang mga bata habang ang mga matatanda ay nagbabalik tanaw. Tiningnan ni Michael ang mga ngiti ng kanyang pamilya. Si Emily ay masayang nakikipag-usap sa kanyang mga pinsan. Ang ekspresyon niyang matigas dahil sa stress ay malambot na ngayon at nagniningning. Si Jake ay nagkukuwento sa kanyang lolo Robert tungkol sa eskwela. Ang tahimik niyang anak ay naging napakadaldal. Si Carol ay nakikipagtawanan sa kanyang kapatid na si Susan. Ang mukha niyang pagod sa trabaho ay payapa na ngayon. Lahat sila, sa simpleng pag-upo roon, ay mukhang masaya. Michael, tawag ng kanyang ama na si Robert. Ipinaalala mo sa amin ang isang mahalagang bagay. Dad, ang tunay na yaman ng pamilya ay wala sa pera o bagay nasa oras na tulad nito na magkakasama. Namasa ang mga mata ni Michael. Dad, nakalimutan ko rin iyan bago ako pumunta sa Pilipinas. Palagi kong hinahabol ang kahusayan at produktibidad. Pero ang tunay na mahalaga pala ay mas simple. Marahang tinapik ni Robert ang balikat ng kanyang anak. Mabuti at napagtanto mo. At mabutit inuwi mo ito. Gabi na nang umuwi ang mga kamag-anak. Sa may pinto, habang nagpapaalam, sabi ni Susan, napakasaya ngayong araw. Matagal na. Panahon na kaming hindi nakaramdam ng pagiging pamilya ng ganito. Tumango rin si Margaret. Sa susunod na taon, magtipon ulit tayo sa dulang ha. Masayang sumagot si Emily. Siyempre, sa panahong iyon, mas marami na akong alam tungkol sa Pilipinas. Kaya marami akong maikukuwento. Mag-aaral ka tungkol sa Pilipinas? Gulat ni Susan. Opo. Gusto kong pumunta sa Pilipinas sa hinaharap. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang bansang nagbigay sa atin ng ganitong pakiramdam. Naramdaman ni Michael ang pananabik sa mga salita ng kanyang anak. Pagkatapos ihatid ang mga kamag-anak, bumalik ang 4 na miyembro ng pamilya sa dulang. Nakakapagod, sabi ni Carol. Pero masarap na pagod. Ngiti ni Emily. Ilang sandali, walang nagsalita. Tahimik lang nilang dinarama ang init ng samahan sa dulang. Hey, Dad! Bulong ni Jake. Sa susunod na taglamig, ganito pa rin tayo, di ba? Siyempre. Sagot ni Michael. Palagi na tayong ganito. Hinawakan ni Carol ang kamay ng kanyang asawa. Salamat sa pagpunta mo sa Pilipinas. Salamat sa pagpapaalala sa amin ng mga mahahalagang bagay. Ngumiti si Michael. Makalipas ang ilang linggo, nag-email si Michael kay Jose Reyes. Mr. Reyes,
Ang mga itinuro ninyo ay nagpabago sa aking pamilya. Ang dulang ay hindi isang ordinaryong muwebles. Ito ay isang mahiwagang aparato na nagbalik sa nawawalang koneksyon ng aming pamilya. Ngayon, araw-araw kaming nagtitipon sa paligid ng dulang. Ang asawa ko ay naggagansilyo, ang anak kong babae ay nag-aaral, ang anak kong lalaki ay naglalaro, at ako ay nagbabasa ng diaryo. Walang espesyal na usapan, ngunit tiyak na magkakasama kami. Ang kultura ng Pilipinas ay nagturo sa amin ng isang yaman ng puso na iba sa material na yaman. Ang pagpapahalaga sa koneksyon ng mga tao kaysa sa kahusayan at bilis. Ngayon, naiintindihan ko na iyon, ang tunay na kaligayahan. Balang araw, gusto naming bisitahin ang Pilipinas kasama ang buong pamilya upang maranasan ang magandang puso ng inyong bansa. Makalipas ang ilang araw, dumating ang sagot mula kay Jose. Michael, salamat sa iyong sulat. Lubos naming ikinagagalak na malaman na masaya ang inyong pamilya. Ang dulang ay isang kasangkapan lamang. Ngunit sa pamamagitan nito, natututo ang mga tao na magbahagi ng init ng samahan. Maaaring mahirap ang buhay sa Pilipinas, ngunit marahil dahil dito, alam namin ang kahalagahan ng pagsasama-sama. Buong puso naming hinihintay ang pagbisita ng inyong pamilya sa Pilipinas. Sa panahong iyon, magtipon tayong muli sa paligid ng aming dulang. Inimprenta ni Michael ang email at inilagay sa ibabaw ng dulang. Binasa ito ng kanyang pamilya. Dumating ang tagsibol at oras na para itabi ang dulang, ngunit ang pamilya Thompson ay tila nalulungkot hanggang sa susunod na taglamig. Paalam, sabi ni Emily sa dulang. Pero okay lang. Natutunan na naming pahalagahan ang oras ng pamilya. Tumango si Carol. Oo nga, kahit walang dulang, gagawa tayo ng oras para magkasama. At tinupad nila ang pangakong iyon. Sa tag-araw, ang hapunan ay sa hardin. Sa taglagas, sa sala, tuwing weekend. Sinasadya ng pamilya na gumawa ng oras para magkasama. Ngunit pagdating ng taglamig, hinahanap-hanap pa rin nila ang dulang. At sa sumunod na taglamig, muling nabuo ang mainit na tanawin sa basement ng pamilya Thompson. Nakapasa si Emily sa kolehiyo, at ang balitang iyon ay ibinahagi sa dulang. Ikinuwento ni Jake ang kanyang laro sa basketball sa pamilya sa dulang. Nagsimula si Carol ng bagong proyekto sa pagniniting sa dulang. Minsan, naaalala ni Michael si Jose Reyes. Ang mainit ng ngiti, ang mahinahong mga salita, at ang mahalagang katotohanang itinuro nito. Sa Pilipinas, ang pagkain ay dahilan para magsama-sama. Ang mga salitang iyon ay naging moto na ng pamilya Thompson. Isang gabi, habang nakaupo sa dulang, nag-isip si Michael, ano ang yaman? Dati, akala niya ito ay kahusayan at produktibidad. Mas mabilis, mas marami, mas mataas. Iyon ang pinaniniwalaan niyang tagumpay at kaligayahan. Ngunit ngayon, alam na niya, ang tunay na yaman ay nasa sandaling ito. Ang pamilyang nagtitipon, nagbabahagi ng init ng samahan, at simpleng magkakasama. Anong kaligayahan pa ang hihigit dito? Isang maliit na dulang ang nagturo ng isang malaking katotohanan. Ang pagkakaiba ng kultura ay maaaring magmukhang pader sa simula. Ngunit kung may pusong handang umunawa, ito ay nagiging tulay. Isang mainit na tulay na nagdudugtong sa mga puso. Tiningnan ni Michael ang mukha ng kanyang pamilya. Lahat sila ay may payapang ekspresyon. Gumagawa ng kani-kanilang mga bagay. Walang espesyal na usapan. Ngunit tiyak na may pag-ibig dito. Ang isang malayong bansa, ang Pilipinas, ang nagturo sa kanya, ang kaligayahan ay hindi komplikado. Ang simpleng pagbabahagi ng init ng samahan sa mga mahal sa buhay, iyon lang ay sapat na. At ang aral na iyon ay tahimik na maipapasa sa loob ng pamilya Thompson sa mga darating na panahon. Ikaw, mayroon ka bang init ng samahan
na ibinabahagi sa iyong mga mahal sa buhay? Mayroon bang oras na nawala sa gitna ng abalang buhay? Sa iyong palagay, ano ang nagdudugtong sa mga tao sa kabila ng kultura at hangganan? Pakiusap, ibahagi sa comment section. Maraming salamat sa inyong pagbabasa.